Miss Melinda Magno. Nasaan po kayo, ma'am? Paki-on yung inyong mikropono. O saa, pakitulungan. Meron po kayong sinumite sa amin na sinumpaang salaysay at nagsasaad ito ng pagsabi ninyo na nakilala nyo si Miss LB Vergara noong taong 2017. Kasi po nung napakaraming hearing namin, magkakaiba po yung bersyon. Ang sinasabi ay nagsimula daw po magtrabaho si LB Vergara, Manang LB Vergara sa mag-asawang Ruiz ng 2017. Subalit doon naman sa bersyon na mag-asawang Ruiz ay sinasabing siya ay nagtrabaho noong 2019. So sa iyong sinumpaang salaysay na hawak ng komiting ito ay sinasabi mo ang ibang bersyon. Gusto namin malaman muna kung ikaw ba talaga itong Melinda Cardinal Magno na hawak ko yung sinumpaang salaysay. Opo. Ikaw ba ay talagang nanumpa at pumunta, nagbigay ng iyong salaysay na voluntaryo at hindi ka pinilit? Opo. Nakalagay po dito na ikaw ay nakilala mo. Kailan mo nakilala si Manang LB Vergara? Nakilala ko po yan noong 2017. 2000. Sa paanong paraan? Ako po ay namasukan ng May 2, 2017 po. Kayo po ay namasukan ng May 2 po. May 2, 2017. Natatandaan niyo pa. Saan po? Bilang ano po? Saan po kayo namasukan? Kay France po. Kanino po? France po. Kung ipatuturo ko po dito sa mga naririto sa bulwagang ito, kung sino yung iyong naging amo noong Mayo 2, 2017, kaya mong gawin? Opo. Kaya mong tumayo o saa, yung babae na page natin, pwedeng samahan niya. Babae na lang para pwede kang tumayo at lapitan nyo at siguro mga 3 o 2 metro lamang ang pagitan. Ituro nyo kung sino yung pinagtrabahuhan nyo. Pakilakas po. Nakaputi. Yung sino pa ho? Siya lang. Sino ho yung asawa? Alin po ang asawa? Ituro nyo ho. Let the records reflect that witness Melinda Cardinal Magno is pointing to spouses Ruiz seated in this hall. Pwede na kayo maupo. Mr. Chair, if I may. Senator Estrada? Only one question kay Madam France. Madam France, kilala mo to si Melinda? Paki-on po yung microphone. Sorry po, Your Honor and Mr. Chair. Opo. Alright. Let the records reflect likewise that spouses Ruiz are being assisted by their counsel. Kayo po yung abogado? Kayo po yung abogado? Attorney Lorman Arugay, Your Honor. Attorney Arugay. Any other questions, Senator Estrada? Yes. So Manang Melinda Magno, kayo po ay namasukan sa mag-asawang Ruiz at nakilala nyo, sabi nyo kanina, si Manang LB Vergara. Sino po nauna? Siya o kayo? May 2 po ako eh. Ano po? May 2. May ito. Siya po? Hindi ko na po natandaan yung pagpasok niya dahil nung pumasok po ako doon ay Nung pumasok kayo, nandun na ba si LB o nauna ka? hindi ko nga po natandaan kung basta 2017 po ako nandoon. Bago mga 1 linggo po bago ko po siya nakilala. Araw po siguro ang pinag-anuhan namin dalawa. Araw ang pagitan. Opo. Hindi mo na maalala kung sino ang nauna. Opo. Pero nagkasabay kayo. Anong uri ng trabaho ninyo? Sa tindahan po. Saan lugar ito? Mamburao. Mamburong po sa barangay si Sais po. Kayo po ay tiga saan?
Taga Mamburao po, Barangay 9. Tiga ron din kayo sa bayan ng Mamburao. Opo. So kayo ay na-recruit ng mag-asawang Ruiz. Sa paanong paraan? Kayo ay nag-apply o naghahanap sila ng makakasama sa tindahan o paano? May nag-recruit ba sa inyo? Meron po nag-recruit sa akin na taga Kabakaw po. Sino po yun? Sinamahan po ako noon. Sino po yung nag-recruit sa inyo? Hindi ko po kilala kung hindi ko na po tanda yun. Matagal na po eh. 2017. So, Opo. tiga Mamburao din po yon. Taga Abra po. Ano? Taga Abra po yung nag-recruit sa akin. Baka malito ho yung iba nakikinig. Meron pong Abra na lalawigan sa norte, pero ang alam ko sa Mindoro, meron tinatawag na Abra de Ilog. Abra de Ilog po. Abra de Ilog. Liwanagin natin. So, itong Abra de Ilog ay isang bayan. Opo. Hindi ito yung Abra natin doon sa norte, Hindi po. malapit sa Baguio. So, Abra de Ilog, ni-recruit kayo at kayo ay namasukan. Gano'ng katagal kayo namasukan sa mag-asawang Ruiz? December po ako umalis noon eh. 2017 din po. November? December po. December. So, December. halos 6 na buwan lang kayo. Opo. Bakit po? Kayo ay 6 na buwan lamang nagtrabaho sa mag-asawang Ruiz. Kaya po ako umalis noon, gawa po na tinaga po yung kamay ko, maigi po at Paano po? tinaga po yung kamay ko, maigi po at likod ng gulok ang pinantaga niya sa akin. Tinaga kayo ng gulok. Opo. Malakas. Opo. Baliktad, likod. Binaliktad sabi niyo. po, yung likod po. Saan yung parte? Pwede nyo... Ginayong ko po yung kamay ko at dinadakot ko po yung basura. Tinaga pong gayon ng Pwede ko kamay. kayong tumayo para maipakita nyo yung mustra sa amin sa kumiting ito. Hawak nyo yung basura. Dinakot ko po yung basura na pinapataas. Pakitaas nga yung mic. Dinadakot ko po yung basura ng gayon, tapos yung pagdakot ko pong gayon, tinaga yung kamay ko. Bakit to kayo tatagayin? Hindi ko po alam, wala naman po akong kasalanan eh. So, malakas yung hataw sa inyo, pero Opo. baliktad. Baliktad po. So, hindi dumugo kasi baliktad. Namaga lang po yung Saan nagsimula yung hawak ng gulok? Sa taas o baka ganun lang, kantiw? O yung talagang hindi naman po gaano sinobrahan ng lakas. pero kung hindi baliktad yung talim, Ay baka po naputol ang kamay ko. dalawang kamay, isang kamay. Dalawa po. Sino po ang gumawa? Si Franz po. So sa lakas, nabitawan niyo ba yung basura o Ay di, binitawan ko pong gayan at siyempre hinaplosan ko yung kamay ko at masakit nga po yung ginawa niya sa akin. so talagang gustong saktan ka na hindi na umulit? Nung pagtagang baliktad, hindi na inulit? Hindi na po. Nagtatakbo ka o tinanong mo kung ba't ka tinaga? Ang sabi ko po sa kanya, ay nakakasakit ka na para kang hindi tao eh. Ano Sabi sagot ko mo gayon. sa inyo? Hindi na po na siya umimik tapos po umalis na sa tabi ko. Anong palagay mo, kung ikaw ay Mayo nagsimula, ilang buwan pagsisimula mo sa trabaho, nangyari yung pagtataga? December po yun. December. December 14, tinaga niya yung kamay ko. December 15 po, umalis ako. December, ano kapit tinaga? Anong araw uli? 14 po. 14. So kinabukasan, umalis ka na Opo. dahil doon sa pagtatagang yon. Opo. So mula Mayo hanggang Disyembre, kumusta naman ang trato sa iyo bilang isang kasama sa bahay at katulong sa tindahan? Pag ako po ay napasok sa kanya tuwing araw-araw ay lagi po niya akong minumura dahil bagal na bagal ko daw tumarbaho. Paano ko minumura? Paano napasok araw-araw? Kayo ba ho'y live-in o stay out? Stay Ano out. ba ho? Na kayo ba Stay out po. nauwi kayo sa bahay nyo? Tapos Opo. araw-araw kayo napasok? Hindi kayo doon nakatira? Hindi po. Ayun. So, dinadatnan nyo lang doon ay si Manang LB. Opo. Ayun. So, ulitin nyo ho, lagi kayong minumura. Minumura po ako dahil ako daw mabagal daw kumilos. Tagal na tagal ko daw matapos ang trabaho ko. Ano na, If I may. Senator Estrada? Paano ko minumura, Melinda? Aling Melinda? At sabi po sa akin, apurahin mo ika yan at marami pa tayong trabaho na iba, hindi lang ika yung trabaho na yan. Hmm. Sabi po Paano sa ko akin, minumura? adi dinuduro-duro pa ako dun sa pinagtatrabahoan ko. Kahit po maraming tao, dinuduro po niya ako doon. Teka, sinisweldohan ka ba? Kompleto naman sweldo mo. Ang- Magkano usapan niyo sa sweldo?
4-5 po ang sahod ng isang buwan. Ang ginagawa ko po, nagbabali-bali na lang po ako ng pang ano sa bahay. Hindi, kumpleto naman ang sweldo ninyo. Binabayad niya. Hindi ko na po nakuha yun dahil pag alis ko po ng buwan ng December, hindi na ko po nakipagkwentahan sa kanya. Hindi, nung umpisa niyo lang, nung nag-umpisa kayo magtrabaho ng May 2, 2017 hanggat December, buo ba ang sweldo binabayad sa inyo? Wala po. Wala, hindi kayo pinapasweldo? Hindi po, ay bali-bali lang po hanggang umalis ako eh. Magkano ang binabali ninyo? Ay di mga bigas po lang, mga grocery, yun lang po, tsaka mga ulam. Walang pera? Wala po. Walang binibigay sa inyong pera? Wala po. Okay. Commissioner Santos Estrada. So ikaw ay araw-araw pumapasok at minumura, sabi mo, dahil mabagal ka. Ito ba'y trabahong bahay o trabaho doon sa All around po tindahan? ang nangyayari sa akin. Kung minsan po nasa bahay niya, naglalaba, naglilinis ng bahay. Pero ang usapan niyo sa tindahan. Opo, ang alam ko po, tindahan lang ako. Sa inyo pong sinumpang sa Laysay, meron kayo nabanggit na anak niyo, Jeruel. Opo, kasama ko po, kami po mag-ina. Magsabay kayong namasukan. Opo. Nandito ho siya ngayon. Nandito po, ayun po. Si Jeruel ba? Ilang taon na si Jeruel? Siya ba ay nanumpa? Comsec? Wala kang sinumpang sa Laysay pero hinihiling ng komiting ito na dito ka rin maupo. Sige, sige. Pwede hong umurong tayo ng isa, Miss Cueto, para lumuwag-luwag dito sa... Pwede mo itabi kay Franz? magtabi sila na ano. Hindi, magtabi sila magnanay. Ayan, urong lang tayo ng one step, ano. Huwag ka matakot, Comsec, palapit sa iyo. Mukhang nasa ustong gulang naman to si Jeruel. Ilang taon na ho, anak nyo? 23 po ngayon. Nasa ustong gulang na. So, sabay niyo ho siya nagtrabaho nung May 2. Tama po, sabay kayo na masukan? Opo. Ayun. Nung umalis, sabay din ho. Siyempre, kinuha ko po at baka po kung ano mangyari sa kanya. Sinama mo. Kinama ko na po siya. Siya po ay, nung namasukan, stay in o uwi din araw-araw? Stay in po. Naiiwan siya. Stay in Opo. siya? Opo. Naiiwan siya. So, kayo po, umuwi, naiiwan siya. Bakit ho ganon? Hindi nyo sinasama pa uwi? Ay, ang sabi ko ng friend sa akin, stay in na lang daw at siya naman daw ay walang asawa. Okay. Ganun kalayo ba ho ang bahay nyo? Nilalakad lang pa? Ay, malayo-layo din po eh. Nilalakad lang? Tricycle? Nakamotor po kami. Nakamida na kayo motor. Saan kayo nakikiangkas? Doon po sa aking asawa. May asawa po ako. Hinahatid kayo. Opo. So si Jeruel ay naiiwan sa bahay. So yung sinasabi mo kaninang nakita mong ikaw ay tinaga, hindi mo to sinabi kay Jeruel, tinaga ako. Alam din niya. Hindi ko po sinabi sa anak ko. Pero ano yun? Pwede natin pasumpay siya. May marka yun. Kung ano, uwi ka, nanay. Ikaw nanay, at sasabihin mo sa anak, yung anak magagalit yun, natural. Hindi mo Siyempre, sinabi. magagalit po yung anak ko. Asawa mo, sinabihan mo? Hindi ko rin po sinabi. Hindi mo na rin sinabi. Hindi Basta na yung po. kinabukasan, December 14, uwi mo na, ano oras ka umuwi? Sa bahay, Ang takatapos pasok ko po ng trabaho, alas 5 ng madaling araw. Ang uwi ko po ng hapon, alas 7 po ng gabi. Yung pag-uwi mo ng December 14, hindi ka na bumalik ng December 15. Hindi na po. Paano to si Jeruel na iwan doon? Ay, di yung pag-alis ko po, diretso yung umuwi na siya sa amin. Yung December 14. Opo. Alsa baluta na, dala ng mga damit. Opo. Tatlo na kayo sakay sa motorsiklo. Ini-imagine ko, na yung asawa mo nagda-drive, para kayong habal-habal no, may dalawang angkas, ganon. Dala pa siguro yung gamit. 3 po kami. Pati yung, siyempre, may mga damit itong dala. Opo, yung damit po niya, kinuha ko na rin. Tatanungin kita maya, Jerwin. Hindi na siya nagtanong, saan tayo, ba't tayo nag-alisan na? Hindi kayo namalayan na mag-asawang Ruiz na paalis na? Hindi na po ako nagpaalam sa kanila nung oras na yan eh. Hindi, si Jerwel, siyempre, dala yung mga bagahe niya, damit niya. Ay sabi ko po sa kanya, sabi ko sa kanya, Tana, umalis na. Umalis ka na dyan, o alis na rin ako. Sabi ko sa kanya, So, ayaw ko nang bumalik. So, palihim kayong umalis. Opo, palihim na lang po kami dalawang mag-ina. Yung sinasabi nyo na dito sa inyong sinumpang sa Laysay,
na nakita nyo kung paano maltratuhin si Manang LB? Natural, nakita rin niya na anak nyo. Ay, hindi na po niya nakita dahil sabay na po kami mag-ina na umalis noon eh. Hindi, yung simula Mayo hanggang Disyembre, siyempre sinabi nyo rito sa inyong pansalaysay na nakikita nyo kinukurot, dinuduro-duro, minumura din si LB. Nakita rin niya na anak nyo. Tatanungin ko siya mamaya. Kasi stay in siya doon eh. Hindi na natin alam kung pag-uwi nyo ng alas 7, kung ano nangyari ng alas 8, alas 9, alas 10. Opo. Malamang nakita niya. Pwede ba bang ilarawan mo sa kumiting ito kung ano ang mga nasaksihan mong pananakit kay Manang LB at sa kamay nino nanggaling, nagmula? Sino po? Kayo po, Ako po, Manang Juan? Melinda. Yung nakita nyo, dito sa sinumpaang salaysay nyo, sabi nyo, nakita nyo na sinasaktan si Manang LB. Pwede bang ilarawan nyo rito sa kumiting ito? Hindi ko po siya nakikitang sinasaktan. Ah, Yung oras na yan, ako lang po ang sinasaktan ng Franz. ikaw ang sinasaktan. Opo. Pero si Manang LB, nung una mong nakita, anong itsura niya? Ay, maayos po ang katawan niya. Mataba po siya noon. Na Mataba? araw-araw po siya nagliligo. Hindi naman po siya nagpapabaya sa sarili niya. Nung una mo nakita. Opo. Kakaiba sa yung itsura ng katabi mo ngayon. Ay, iba po noon. Makinis po ang balat niya noon eh. So, nung umalis ka noong Disyembre 2017, ang itsura ni Manang LB, pareho pa rin nung una mo nakita. Opo, yan pa rin po yung kanyang katawan noon. Ito ngayon, hindi ka naman nagulat na iba na yung itsura niya? Alin po? Itong itsura niya ngayon, Ay, ibang-iba po ngayon. Para na po siyang senior eh. ngayon mo lang siya nakita uli. Opo. Simula nung 2017, ngayon mo lang siya nakita uli. Opo. Paano mo nalaman na merong isang ganitong usapin na kinakaharap ang mag-asawang Ruiz at si Manang LB? Saan mo nabalitaan? Nakita ko po sa Facebook. Facebook. Opo. Nakita mo sa Facebook na kakaiba na itsura, kaya minarapat mong tumistigo? Opo. Kanino ka lumapit with the information? Kanino ka lumapit, Miss Melinda, para Ako tumistigo po ang dito? nilapitan ng Ma'am Rimilin Montales. Ano po? Kay Ikon po, kay Rimilin Montales. Anyway, Jerwel, nanumpa na ito si Jerwel. Can you please administer the oath? Jerwel, handa ka bang tumistigo rito? Para sabihin yung nalalaman mo? Jerwel, handa ka ba? Opo. Pakitasan ka ng kamay, sumunod sa sekretary. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang sa investigasyong ito? Opo. Maraming salamat, Mr. Chairman. Okay, Jerwel, sabay kayo pumasok ng nanay mo sa pagtatrabaho sa mag-asawang Ruiz. Opo. Ano ang trabaho mo? Ako po sa tindahan po. Pwede mo tanggalin yung face mask mo. Ano ang trabaho mo? Sa tindahan po. Ano ang trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po ng mga gulay. Teka, bakit magkaiba apelyido nila? Jerwel, Rebato? Bakit ang ginagamit niya Magnum Aling Melinda? Apelido ko po yun ang dalaga. Hiwalay ka Hindi na po ba sa- hindi po kami kasal doon sa asawa ko. hindi pa kayo makasal? Opo. Ano yung M? M sa'yo, Jerwel. Magno rin, Magno. ano? Magno. Okay. Sige, tuloy niyo. Pakipatay yung mic nyo, mikropono nyo, Jerwel. Manang Melinda. Ilang taon ka nagtrabaho Papatayin ko kay po. doon sa mag-asawa? 17 po. Kasabay ng nanay mo? Opo. Sinaktan ka rin? Hindi po. Hindi ka sinasaktan? Okay, ilang oras, nung pumasok ka doon sa trabaho, doon sa mag-asawa Ruiz, ilang taon ka? Ilang taon ka nun? 17 po. 17. So, minor de edad ka nun. Opo. Ilang oras ka nagtatrabaho? Ano po? Umaga. Umaga hanggang Gabi. gabi. So, bali, ilang Opo. oras yun? Mula anong oras? Alas 8 na umaga Opo. hanggang Hanggang gabi na po.
Hanggang Ano magsara oras po. gabi? Hanggang? Magsara po. Ano oras nagsasara yung tindahan? Hindi ko na po alam eh, kasi matagal na po yun eh. Ha? Matagal na po. So mula May hanggang December, alas 8 ka ng umaga hanggang magsara yung tindahan. Tama po ba ako? Opo. O di meron na ng violation niya dahil minor de edad to. At pinagtatrabaho siya ng mahigit na, palagay ko, mahigit na 12 oras ka trabaho. Anong uri na trabaho mo ron? Tiga karga? Tiga buhat? Anong trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po. Ha? Nakatinda. Ano? Nakatinda po. Nagtitinda ka? Opo. Okay. Pinagagalitan ka rin ba ni, nung mag-asawa o ni Madam Franz? Minsan po. Paano? Minumura ka ba? Opo. Paano ka minumura? Yung mga... At bakit ka minumura? Di ko po alam eh. Minumura ka dahil hindi mo alam kung ano rason. Baka may ginawa ka naman Wala po. na hindi maganda, na ayaw nila sa paningin nila. Wala po. Nagsumbong ka ba sa nanay mo? Na Hindi po. minumura ka? Bakit hindi ka nagsumbong? Kasama mo nanay mo sa trabaho. Kasi po marami po akong ginagawa eh. Kahit nung pag-uwi ninyo, hindi ka ba nagsusumbong? Hindi po. Nagtatago kayo ng secret, ng problema? Okay, gaano kadalas ka murahin? Hindi ka naman pinagbubuhatan ng kamay. Hindi ka naman tinataga. Hindi po. Gaano ka kadalas murahin? Ano po, pag may, Pag may, ginagawa ko. anong ginagawa mo? Nagano po ng mga paninda, naka-display po. Ano? Naka-display po. Sa? Paano ka minumura? Paano? Yung tanong ni Senator Estrada, pakiulit yung sagot. Pag ano po ng mga nakapaninda po, nag-ayos. Pag nag-ayos ka ng paninda, Opo. oho, tsaka namumura. Ang tindahan, yun din ba yung pinag-uusapan natin tindahan na kung saan nagtatrabaho ang nanay mo? Opo. Ayun. With the permission of Senator Estrada, nalaman mo bang tinaga yung nanay mo? Hindi na po. Hindi sinabi sa'yo. Kailan mo nalaman tinaga? Nung umalis po siya. So, nung umalis kayo sabay, Opo. anong pakiramdam mo? Nagalit ka ba? Nagtimpi ka? O nag-isip ka ng masama? Nagalit ka sa mag-asawang Ruiz? O pinasa Diyos mo na lang? Nalungkot po. Hindi mo tinanong ang nanay mo kung bakit nangyari yon. Hindi na po. Simulan ko yung tanong nung ikaw ay doon ka na, stay in, di ba? Opo. Itutuloy ito ni Senator Estrada. Stay in ka ron, doon ka natutulog, nakikita mo lagi si Manang LB. Minsan po. Bakit minsan lang? Kasi po kayo nasa school po minsan. Napasok ka. Opo. So, stay in ka, hinahayaan ka mag-aral. Opo. Ganun kalayo naman yung eskwelahan. Malapit lang po. Pero doon ka natulog sa bahay ng mag-asawang Ruiz. Opo. Pwede ka bang samahan mo na ituro kung sino yung mag-asawang Ruiz sangayon sa iyong naaalala? Natatandaan mo ba yung mga amo mo? Tumayo ka, lumapit ka, hahatid ka ng para ituro mo kung sino yung binabanggit mo kanina. Sino yung naging amo mo? Alin dyan? Yung nakaputi? Alin doon? Silang tatlo o dalawa lang? Yung dalawa. Kasi baka makasama si attorney dyan. Yung dalawa. Sila yung pinasukan mo. Let the records reflect that Cheruel Drebato appointed the spouses Ruiz as his employers. Pwede ka na maupo ulit. Senator Estrada? Okay. Thank you, Mr. Chair. Jerwel, sinasabi mo nag-aral ka? Tapos, Opo. and at the same time, katrabaho ka? Opo. Ano oras ka nag-aaral? Ano oras pasok mo? Umaga po. Mula 3 po. hapon na yun Opo. Hindi, anong oras umaga? 6 po. 6 na umaga hanggang alas 3. And at the same time, Minsan po walang pasok. ano po? Minsan walang pasok. Opo. Kadalasan, ilang beses sa isang linggo ka pumapasok sa eskwela? Isa lang po. Kasi po ako yun open na po ako eh.
Open high. Anong ibig sabihin open, Open high? high? Yung parang study, study home Opo. study. Kasi 2017 pa ito, wala pang COVID noon na lockdown. So 2017, sige, minom ka tubig. Sige, 2017, stay home ka. Study home. Opo. Yung papasyal-pasyal lang sa eskwelahan. Opo. Sabit na assignment. So mula Mayo hanggang Disyembre, yung old curriculum ito. Yung old curriculum, bakasyon ng Mayo hanggang June. So ang pasok mo, July na. Ganon, June. Hanggang Disyembre. Opo. Diyan, Okay. Estrada. Joel, magkano ang usapan niyo sa sahod? Sinasahuran ka ba? Sinisweldohan ka ba? Hindi po. Anong pumasok na nanay mo, may usapan ba kayo kung magkano tatanggapin mo bilang sahod? Bilang sweldo, kada buwan? Ulitin ko. Nung pumasok kayo nung May 2, sabay kayo ng nanay mo na si Aling Melinda, pumasok sa trabaho sa mag-asawang doon sa mag-asawang Ruiz. Meron ba kayo usapan kung magkano tatanggapin mo bilang sweldo kada buwan? Opo. Magkano? Ganun po sa mama ko. Ha? Parehas po. 4-5 yung sa mother mo, sa nanay mo. Opo. So 4-5 ka rin. Stay Each, in. ha? Natuloy ba yung usapan ninyo? Nasweldo ka ba ng 4,500 kada buwan? Hindi na po. Mula nung namasukan ka nung Mayo 2 hanggat pag-alis niyo ng Disyembre, hindi ka ba sinweldohan? Opo. So, hindi ka rin bumabali. Hindi po. So, wala ka natanggap kahit isang kusing Wala po. bilang sweldo Opo. at minor de edad ka pa noon. Opo. So, buti pa yung nanay mo nakakabali. Pero ikaw, never ka nag-attempt na mag-advance, na bumali bilang sa trabaho mo? Opo. Anong opo? Hindi ka ba nagbumali sa kanila? Hindi po. Hindi, with the permission sa Estrada, hindi ka nagsumbong sa nanay mo, Nay, napasok ako, wala man lang akong pambaon. Usapan, may sweldo ako, ba't hindi ako pinapasweldo? Hindi ka nagsumbong? Hindi po. Pero libre naman ang pagkain, libre ang pagtulog, Opo. lahat gamit ng paglalaba, sabon. Opo. Tapos sinahayaan ka makapasok. Pinagbuhatan ka ba ng kamay? Hindi po. Pero minumura ka, sinigawan ka lang. Opo. Ulitin ko, yung una kong tanong kanina, nasaksihan mo ba na si Manang LB ay minura? Hindi po. Hindi po. Hindi mo nakita kasi Opo. hindi kayo magkasabay magtrabaho? Opo. Anong oras ang trabaho mo? Ano po? Anong oras ka nagtatrabaho? Kasi minsan may pasok ka. Anong oras ka nagtatrabaho sa tindahan? Anong oras ka? Sa umaga po, kasama po sila sa tindahan. Tuwing napunta po sila ng tindahan. So, nakakasabay mo rin si Manang LB? Hindi po. Hindi mo nakakasabay magtrabaho. Ba't anong oras ba ang duty niya? Sa umaga po sila napunta eh. Pakiulit? Tuwing umaga po sila napunta. So, si Manang LB, hindi mo nasaksihan, nasaksihan sinaktan. Nakakasabay mo ba siyang kumain? Hindi po. At ilan ba kayo doon nagtatrabaho? Marami po. Marami. Wala ka na uulinigan, naririnig ng mga kwento na sa mga kasamahan mo sa trabaho. O, yung isa nating kasamahan dito, sinaktan kahapon. Hiyaw ng hiyaw. Wala kang ganon? Wala po. So, sa iyong pagtigil doon, hindi mo nasaksihan yon. Hindi po. Sa nanay mo, nabalitaan mo na lang pagkatapos yung tinaga siya. Opo. Ano masasabi mo sa katatayuan ni Manang LB nung una mo siya nakita at ngayon nakita mo siya? Ito, nasa ilang metro lang ang pagitan mula sa'yo. Noong una po siya maayos po yung kanyang mga katawan. Tsaka po yung buhok niya yung maikli. Yun lang po. So, nung nandun ka, wala rin naikwento sa'yo si Manang LB. Wala po. Kailan mo nabalitaan na ganito na itsura niya?
Noong pong nakita ko po sa TV. Nung nakita mo sa TV, nagulat ka, ba't nagkaganyan? Opo. Naawa ka. Opo. Mr. Chair, Senator Estrada, is recognized. Madam Ama Satumba, you're the representative of the Department of Labor. What are the possible violations of spouses Pablo and Franz Ruiz with regard to the non-payment of salaries dito sa mag-inang Melinda at saka Jerwel? Tsaka nung pumasok si Jerwel, minor de edad siya. And ang sabi niya, according to him, he was working from 8 o'clock in the morning hanggat pagsara yung tindahan. Hindi niya man lang masabi kung ano oras yung nagsasara yung tindahan. Probably more than 12 hours. What are the possible violations? Thank you for your honor, Mr. Chair. Pakilala muna kayo. Your name is... I'm Charisma Satumba po ng Department of Labor and Employment. So, under the Republic Act 9231 po yung law against child labor, no? Kailangan, pwede na po magtrabaho yung 15 years old below 18, provided na hindi po siya hazardous at hindi long hours of work. So, kailangan po ay 8 oras lamang ang pagtatrabaho sa loob ng isang araw at 40 days in a week. So kung siya po ay nagtrabaho ng more than 8 hours, that is already a violation at siya po ay child laborer na. So, Jerwel, nagtrabaho ka ba ng higit na 8 oras sa isang araw sa tindahan ng mag-asawa? Higit 8 oras. Opo. Mga tingin mo ilang oras? 10 po. 10 hours. Opo. So mula alas 8 ng gabi, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Opo. Tama. Opo. Nagsasara yung tindahan alas 6 ng gabi. Opo. Okay. Paano yung hindi sila sinasweldoan? Anong pareho silang hindi sinasahuran? Definitely po, kailangan pong habulin po natin yun. Sinasabi po kanina ni Ma'am Melinda na ang sweldo niya ay 4,500 sa pagtitinda. Pero tignan po natin kasi po pagka nagtitinda, dapat ang prevailing minimum wage for enterprises ang masunod. Hindi po yung sweldo bilang kasambahay. What is the minimum wage at that time? Sa Region 4? 4 po. Region 4, yes. Sir, hindi lang sure, pero ngayon po, 329 po per day. Ngayon. Apo. So, the Kasambahay law was enacted 10 years ago. Yes. Sakop na yun. Di ba? Yes po. And in the bill, magkano ba yung sa nilagay kong pinakamababang kailangan sahurin doon sa Region 4? Are you Sir, aware of it? Sir, parang nagre-range mga around 2,000, 2,500, pero nag-increase na siya, sir, to 4,500 this year. Around 2017, mga 2,500 po. Pero, yun nga, sir, iba dapat yung magiging, kasi pinagtrabaho siya sa tindahan at pinagtrabaho rin siya sa bahay. So, dapat may sweldo siya nung nagtatrabaho siya sa bahay at may iba pa ang sweldo niya nung pinagtrabaho siya sa tindahan. Oh. So there are a lot of violations that yes. Director Satumba, can you take the cudgels for a child laborer, child worker, even without a complaint being filed? Is your office allowed to do that? Motu proprio? Yes po, sir. Any person po ay pwede naman pong mag-file ng complaint. No? Actually, sir, yung Even without a complaint? even without a complaint. From what you've heard, you being part of these proceedings now, Yes, sir. We will assist po. you will assist or Ay, you we will file a complaint po through our provincial office who has who has jurisdiction. lodge the complaint with what office? Kasi sir, ano po, dapat po pwede kami makapag-coordinate sa Municipal Social Welfare Officer sa Mimaropa. Opo. They're listening right now. And then we can abbreviate this. So, would there be, aside from back wages, would there be penal sanctions? Would there be PhilHealth should likewise be there? So ano Yes po, dapat po yung kaukulang sweldo niya kasama yung mga benepisyo
na kailangan matanggap ng isang worker ay makuha po niya. I think he worked for 6 months without pay. Although may benefits siya na makapag-aral. That should also be taken into consideration. Senator Estrada, siguro, continue. I would like to terminate my questioning dito sa Meron natin gustong idagdag si Director? Sir, actually po hindi po kahit sabihin ng mga employer na pinag-aaral nila, hindi po yan governed ng Batas Kasambahay ni Senator Jinggoy. Talagang pinalakas po yung Batas Kasambahay na yung mga pinag-aaral sa isang household, kunya na isang relative, governed siya ng Foster Family Care Act. So, kung siya po ay pagtatrabahuhin bilang kasambahay, dapat po ay sweldohan siya talaga. Irrelevant, immaterial yung Pinag-aaral, yes po, that is Pinag-aaral irrelevant. siya. Apo. okay. The committee take what's the other law? Foster Foster Care Act po. Republic Act number Teka, sir, i-check ko lang po, sir. provided later. The committee takes note of the two relevant Republic Acts mentioned by Director Satumba. Manang Melinda, itutuloy ko lang. So, umalis kayo, bumalik kayo sa inyong tahanan, sa sariling bayan, sa Mamburao. Wala na ho kayong, naputol na yung komunikasyon nyo sa mag-asawang Ruiz? Hindi na kayo hinanap, walang pasabi na, pabalikin ito yung mag-ina kasi maayos naman yung trabaho nila. Meron ba hong ganong pahabol? Wala po. So, naputol na talaga. Naputol na po. Hanggang doon na lang po kami. Hindi naman kayo nakaisip hindi naman pumasok sa inyong isipan na pwede kayo mag-file ng kaso sa barangay kasi kapangyayari lang noong December 14, umalis kayo December 15, magpa-blatter sa barangay o sa kapulisan. Hindi pumasok pa sa isip niyo yun? Dahil siguro nag-usap na kayong mag-asawa. Hindi ko po sinabi sa asawa ko dahil ang nasa isip ko po, kahit po ako magpa-blatter, wala po akong kakayanan dahil mahirap lang po ang buhay namin. So, ininda mo na lang yung sakit hanggang mawala na yung pasa siguro nung baliktad na gulok na tumama sa inyong braso. Pinasadyos nyo na lang. Hindi kayo hinabol ng mag-asawa. May nabalitaan ba kayo? Hindi kayo nag-usisa, nagmarites kung ano na nangyari kay Manang LV na naiwan doon. Wala kayong, kasi maliit na bayan, malaki pa ho Mamburao, maliit lang ata yan. Wala kayong, hindi na kayo gumawa na hakbang. Ano kaya nangyari doon sa mga kasamahan ko doon? Lalo na yung si Manang LV na lagi namumura. Wala ba kayo kahit chismis lang na inumpisahan? Wala naman po. Ang alam ko po ayos ang kanyang trabaho doon Nyo ayos ang trabaho niya kasi yung sabi nyo nga nakita nyo na nung una nyo sila nakita nung Mayo 2017 ay siya ay medyo mataba, hindi pa bulag, makinis ang balat, kaya't nagulat ka na lang sa kanyang pagbabago nung makita mo sa TV. So nawala na sa iyong ulirat si Manang LV, nakalimutan mo na, naalala mo na lang nitong 2023 na mabalitaan mo sa telebisyon. Tama ba? Opo. Sino pa ba ang mga natatandaan mo nakasama sa bahay noong nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz? Hindi ko po nakatandaan yung iba dahil kami noon po sa totoo lang, 3 kaming babae, 3 ring lalaki po. Yung isa po, hindi ko po nalaman ng pangalan. Hindi ko na rin po alam kung saan nakatira. Dito sa mga katabi nyo sa kanan, may namumukhaan kayo rito na nakasabay na magtrabaho doon? Ay, huli na po yan. Hindi ko na po alam yan Hindi nyo nakasabay itong mga ito. Hindi na po. So 3 lalaki, 3 babae. Opo.